She is the valedictorian of batch 2008. She graduated her college in 2017 with a degree in civil engineering with materials engineering license. She was a former Review Center lecturer in Cebu City and a licensed insurance agent. She is currently a unit manager and $1 Million Roundtable member, Pro-Life UK Life Insurance Company. She was able to travel to this young engineer, a mountaineer, runner, and traveler who has already traveled to 11 countries. Switzerland, Belgium, Hungary, Macau, and Netherlands, to name a few. She will be adding Canada to her list next month. Ladies and gentlemen, let us welcome, with a round of applause, our guest speaker, Engineer Faye M. Ramirez. Hi everybody! Okay pa kayo? Okay, patapos na yung program natin, but I hope meron pa kayong energy para makinig. Ayan, no? So sa ating mga teachers nandito, district and division heads, sa ating mga parents, and sa ating graduates, magandang umaga sa inyong lahat. Today, I will be sharing my story and a bit of inspiration, hopefully, para mabigyan kayo ng bawal before you leave this institution. Alright. Noong taong 2008, ako'y graduate dito sa Vicente Quezon bilang valedictorian. Noon, pinangarap ko maging top of the class kasi akala ko kapag valedictorian ka, magbibigay ka ng speech. Gustong-gusto ko mag-speech kasi excited akong mapakinggan ng mama at papa ko na pinasasalamatan ko sila dahil nakapagtapos ako ng elementarya at para sa mga sakripisyong nagawa nila para sa buhay ko. Katunayan, nung ako'y grade 5 pa lang, pinangakuan ako ng tatay ko na ibibili niya ako ng mountain bike kapag graduate na daw ako ng elementary. Di ba, mga bata, ganun yung mga magulang natin? Kung pwede lang, ipapangako nila ang buong mundo para lang magkagana tayong umaral. No, kasi hindi naman madaling mag-aral, di ba? Agree ba? Right. Minsan chocolates yung binibigay nila, minsan laruan, minsan cellphone, o di kaya ay bakasyon sa ibang lugar. Ilan yan sa mga gusto nilang ibigay sa atin. Pero alam nyo ba, 2007, hindi pa ako mag-graduate. Namatay na yung tatay ko. Hindi niya ako nabigyan ng mountain bike. Wala siya sa graduation ko. Isa lang si mama. At ang nakakalungkot, hindi ko man lang siya napasalamatan. Naiiyak na ako, guys. Hindi lang obvious. Kaya madalas, naitatanong ko sa sarili ko kung bakit nga ba kailangan natin mag-antay ng graduation o isang malaking okasyon para magpasalamat sa mga magulang natin. Di ba nung grade 1 tayo, andito tayo sa Quezon, naalala niyo ba kung sino yung taong naghatid sa inyo sa first day of class? Sa akin, noon, mama ko yun. Bawat araw na hinahatid niya ako sa klase, umiiyak ako. Kayo din ba? Nakasilip lang siya sa bintana ng classroom para makafocus ako sa lesson ng teacher. Maya-maya, bigla siyang nawawala. Siguro, pinagpa-practice niya ako para maging matapang, maging malakas. Noong grade 2, umuwi na akong mag-isa. Wala na si mama. Pinapaalahanan niya lang ako na pag umuwi, dapat hindi gabi at mag-iingat daw lagi sa pagtawid. Lingon sa left, lingon sa right, kapag bakante na, saka ka lang tatawid. Di ba ganun yung sabi nila? Noong grade 3, nagsimula na akong sumali sa mga camping. Pinaplansya ni mama lagi yung Girl Scout uniform ko. Tapos di ba, lagi tayo nakaganon. Hanggang sa naging ganon. Right? Tapos naalala ko isang gabi, pumunta siya sa camping room namin. Diyan yun, sa likod ng gym na to. Dinala niya ako ng snack. At chinek niya kung saan ako matutulog. Hanggang nung grade 6 ako, sumali ako sa isang competition.
edukasyon sa buwan ng wika. Sa araw na yun mismo, nalaman ko na namatay si Papa. August 14, 2007. Dali-dali pumunta si Mama dito sa school. Kasi mismo dito sa stage na to ngayon, nagtatalong-pati ako noon patungkol sa wikang Filipino. Iba pa yung stage namin. Wala pa tong room sa likod. Malawak pa tong stage na to. Nakita ko si Mama nakatayo sa likurang bahagi ng jeep. So nandun siya sa likod habang ako'y nagsasalita dito noon. Sa maliit man o malaking bagay, nariyan lagi ang ating mga magulang. Sa bawat pagkakataong natutuwa tayo, mas natutuwa ang ating mga magulang. At sa bawat luha, lalo din silang lumuluha. Kaya ngayon, sinasabi ko sa inyo, hindi nyo kailangang maging valedictorian para mag-speech at para magpasalamat sa inyong mga magulang. Pasalamatan nyo sila para sa lahat ng pagmamahal at sakripisyo ibinigay nila para mapaaral kayo sa paaralang Vicente Quezon. Kaya mga bata, sabay-sabay tayong magsabi ng salamat, Mama at Papa. 1, 2, 3. Salamat, Mama at Papa. And alam niyo ba, yung mama ko hanggang ngayon, kasama ko siya. Naroon siya sa likod. Simula grade 6 ako, hanggang ngayon, nandiyan pa rin siya. Di ba? Sa atin naman mga guro na narito, ang inyong impluwensya sa mga kabataang ito ay hindi matatawaran. Maraming pagkakataon noong ako'y bata pa na hindi ko makita ang aking kakayaan. Not until my teachers made me believe what I can do. I learned so many skills during my elementary years. Tama sila. Formative years ito ng mga bata. Nagkukumpit ako noon for math and science quiz bowls, Filipino contests, journalism, even book binding and flower arranging, dramatic dialogue, readers theater, at marami pang iba. Hindi ko nga alam paano ko nagagawa ang mga yun. Sa totoo lang, minsan nagtataka ako kung bakit noon feeling ko superhero ako. When I look back, I can only say na nagawa ko ang mga iyon kasi naniwala at nagtiwala sa akin ang mga dati kong teachers. Nakikita nila ang mga bagay na hindi ko nakikita and they never doubted na kakayanin ko ang lahat. Yung iba sa kanila, pumanaw na. And fortunately naman, yung iba, narito ngayon. Andito sa side, yung mga teachers na kasama ko pa noon, Ma'am Berlin Catulpos and Ma'am Jessica Canyasares, they were my math coaches before. Grade 4 and grade 6 yun. Si Ma'am Wilma Alampay, tinuruan niya akong mag-dialogue dito sa stage na doon at magtalumpati. Si Ma'am Arvel Palma, Dalumpinas pa siya noon. No? Ano ba sila? Hindi pa siya married noon, so kasama ko na siya dito. Yung mga buildings na bago pa noon, ngayon nadagdagan na. So marami nang nagbago, but the teachers na nakasama ko noon, ang ilan ay nandito pa. And I'm forever grateful sa inyo, mga ma'am. Tulad ko, kayo ng mga bata ngayon, kayo ang susunod na sasabak sa mundo. Pag alis nyo sa paaralang ito, magiging mas malawak ang mundo na inyong gagalawan. Pagpasok nyo sa junior high school, excited na ba kayo? Sabi ng iba, yes! Confused kayo, guys. Pagpasok niyo sa junior high school, iba't ibang tao ang makikilala ninyo. Bagong classmates na, bagong teachers, bagong taga-benta sa kantin, bagong security guards, and even bagong tagalinis ng school. Bago na lahat. Ito lang ang gusto kong baunin ninyo sa mga darating na panahon, especially when you leave this institution. Okay pa kayo makinig? Okay. 5 things. Number 1, sikapin ninyo hindi lang maging magaling, kundi maging mabuti rin. Sa paaralan, sa pag-aaral, galingan nyo sa abot ng inyong makakaya nang mapagbuksan kayo ng mas maraming oportunidad pagdating ng panahon. Nung ako'y high school, sinikap kong makapasok sa top 10 para masigurado ko na sa college, meron akong scholarship. Dahil wala naman kaming pera pang-aral ng college at gusto kong maging isang civil engineer.
maging mabuti sa kapwa. Kaya siguro, grabe yung malasakit sa akin ng aking mga kaklase at guro during high school. Alam niyo ba, mga bata, minsan noong high school, pumapasok ako na bukas ng sapatos. Kasi di ba, nung namatay si Papa, wala na kaming pera. Kapag umuulan, buong araw, basa-basa ang medyas ko at tinitiis ko lang yun. So, na-imagine niyo yung sapatos na, o yung paa na basa. Diba medyo ano siya? Parang ganun. Parang bacon. Ayan. Nung nalaman ng mga magulang ng kaklase ko, na ganun nga ang nangyayari, binibigyan nila ako ng maayos na sapatos. Binibigyan nila ako ng bags. Binibigyan nila ako ng uniform. At ang aking mga guro, inaabutan nila ako lagi ng snack. At kung anong tulong na pwede nilang maiabot. Kaya mga bata, galingan niyo at magpakabuti kayo. Okay ba? Okay. Number 2, huwag kayong maiinggit sa iba. Kahit akala niyong mahirap kayo at mayaman ang iba, wala kayong bagong gamit at yung iba meron. Sa public school kayo, mag-junior high school, tapos yung iba sa private. Kahit akala natin minsan hindi fair si Lord, mali tayo ng akala. Lahat tayo may kani-kanyang blessings na marapat nating ipagpasalamat. Alam ko mahirap ito intindihin ngayon. Kasi madalas, gusto natin meron tayo nung bagay na meron ng iba. Pero sinasabi ko sa inyo, kapag meron kayong pagmamahal sa puso, nasa inyo ang lahat. Trust me, ngayon, nasa inyo lahat ang kailangan ninyo ngayon. Again, mga bata, huwag kayong maiinggit sa iba. Number 3, choose your friends. Lagi sa akin sinasabi ng mama ko noon, tell me who your friends are and I tell you who you are. Hindi ko masyadong naiintindihan yun noon. Bukod sa English yun, di ba? Bata pa kasi ako. Ayan, naiintindihan ko na siya hanggang sa makita ko mismo ang ibig sabihin nito. May isa akong kaklase noon na nababarkada lagi sa mga taong mahilig mag-computer. Alam niyo anong nangyari sa kanya? Pagparati niya kasama yung mahilig mag-computer, di nagtagal, nagko-computer na din siya. Right? May isa naman akong kaklase, laging kasama yung mga classmates ko na nasa library at laging nagsusports. Anong nangyari sa kanya? Nasa library na din at laging nagsusports. Yan yung ibig sabihin na magiging katulad ka ng mga taong lagi mong kasama. Kaya, choose your friends. Okay? O, malapit na. Alam ko gutom na kayo. Number 4, huwag kayong matakot mangarap. Nung ako'y graduate ng college, pinangarap kong mag-top sa board exam. Gusto kong mag-top bilang pasasalamat sa lahat ng taong tumulong sa akin na makapagtapos hanggang college. Katunayan, marami sa mga taong ito, hindi nila ako kilala. Pero hindi ko din alam bakit nila ako tinulungan. Araw-gabi ako nagsusunog ng kilay noon sa Cebu para maabot ko ang pangarap na yon. Paglabas ng result ng boards, hindi ako nag-top. Pero hindi ako nalungkot. Alam kong nangarap ako at nagsumikap, kaya doon pa lang, panalo na ako. Ngayon, alam niyo ba anong pangarap ko? Anong pangarap niyo? Hindi niyo alam. Ngayon, sobrang simple ng pangarap ko. Gusto ko lang matutong lumangoy. As in. At marunong na akong lumangoy. Ayan. Ngayon pa na 28 years old na ako. Saka lang ako natuto. What I'm trying to say here is, mangarap ka at patuloy ka lang mangarap. Wala tayong deadline para sa mga pangarap na gusto nating matupad. So walang talo sa taong mataas ng pangarap at laging nagsusumika. Kaya huwag kayong matakot mangarap. Number 5, at huli na, enjoy every moment. Ang buhay natin, hindi karera. Uulitin ko din to para sa mga ate at kuya siguro ng mga kabataan ito. Ang buhay natin ay hindi karera. Huwag mong pangunahan at mas lalong huwag mong mamadaliin. Darating ang panahon na magiging adults kayong lahat, gaya namin. Gusto ko lang tandaan nyo na hindi kayo nakikipag-unahan kahit kanino. At ang bawat araw na lumilipas ay hindi kailanman maibabalik. Kaya take your time.
Enjoy the time you spend with your friends and loved ones. Noon, madalas kami umaakyat dyan sa puno ng mangga. Umakyat ba kayo dyan o bawal na? Bawal na. Nung time namin, ilang years na kasi yun, pwede kami umakyat at pinipitas namin yung mga bunga. Yan yung mga ganap namin noon. Tapos pagdula ito, may tigso. Hindi ka na bawal. So, magdula taanan, no? Hindi ko makakalimutan yung mga times na yun at yung mga kaibigan ko na kasama ko umaakyat sa puno ng mangga na yan. Nung high school ako, pagkatapos ng klase, lagi kami naglulungsong baka sa oval ng City High. Doon ako nag-high school. Yung mga kapatid ko, marami din kami nakakatuwang experiences noon na binabalikan namin ngayon. Kaya enjoy every moment. Lahat ng lungkot at ligaya, lahat ng luha at tawa, lahat ng paghihirap at pagtatagumpay, kailangan nating i-enjoy. Kasi lahat, bahagi ng buhay. Paglaki nyo, iba naman ang mga bagay na kailangan nyong isipin. So isipin nyo lang muna yung mga dapat nyong isipin ngayon. Okay? So huwag nyo isipin yung problema ng nanay at tatay nyo, ng ate at kuya nyo, yung pagiging bata nyo lang ang isipin nyo muna. 16 years ago na, nung graduate ako, dito. And 16 years ago, since I dreamt of sharing my story sa stage na ito. Who would have thought na after 16 years, matapos akong graduate sa paaralang ito, babalik ako to deliver this message. God is good, hindi ba? Hindi talaga natin malalaman kung ano ang plano ng Diyos at kung paano niya tayo gagamitin. Again, kahit saan tayo mapunta, minamahal kong graduates. Number 1, galingan nyo sa abot ng inyong makakaya at magpakabuti kayo. Number 2, huwag kayong maiinggit sa iba. Number 3, maghanap kayo ng maayos na kaibigan. Number 4, huwag kayong matakot mangarap. And number 5, enjoy every moment. Sa pagtatapos, gusto kong magpasalamat muli sa institusyong ito. Tunay nga yung linya sa farewell song natin. Goodbye for now, but we will be back someday somehow. Narito ako ngayon, bumabalik as a better individual hopefully. I got my license as a civil engineer and materials engineer already. Naging guro na din ako sa Cebu Review Center for Civil Engineers 2 years ago. Currently, I manage 36 teammates already as an insurance agent and a manager at ProLife UK. Nag-change career na talaga, pero I'm more fulfilled than ever before. And more importantly, kahit nakafocus ako sa career, I'm still able to do the things that excite me. Yung na-mention kanina,